So sa Lucas 16, 19 to 31, ito po yung sinabi. Mayroon ng isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay upi at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mungo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang mayaman. Itiningin ng mayaman ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at sa araw at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamalihig ko na sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanya ay patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Ano po? Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Hayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi Amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga sisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinapakinggan si Moses, pinakikinggan si Moses, at ang mga propeta ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Ang title po ng pag-aaralan po natin po ngayon ay Araw ng Mga Patay. Amen? Pero ano po ba ang talagang araw ng mga patay sa Biblia? Hindi yung okasyon, kundi talaga yung araw na kung saan ang tao po ay mamamatay at ano ang mangyayari po sa kanya. Andiyan pa po ba tayo? So marami pong paniniwala ang mga tao na pagkatapos nilang mamatay, kung ano yung mangyayari po sa kanila. Ang isang paniniwala ay kapag namatay ka na, wala na, RIP, rest in peace. So babay na, wala ka ng walang langit, walang imperno, basta wala na at babalik ka na sa alikabok. Yun ang kaisipan o pananaw ng maraming tao at hindi ito pananaw po ng Biblia. Kaya nga pag-aaralan po natin ang araw ng mga patay sa Biblia. Yung text po natin, himay-himayin po natin po mamaya. May problema lang ako sa pananaw po na ito na kapag namatay na ang tao, ililibing na lang, tapos pagkatapos wala na, at walang langit,
at walang impyerno. Yun naman iba naniniwala sa langit. Mayroon silang kakayahan na maniwala sa langit. Wala silang kakayahan na maniwala sa impyerno. Hindi ba balance lagi? Di ba? Mayroong good, mayroong evil. At ang katapat ng langit ay impyerno. So how can you believe in heaven and you cannot believe in hell? So ano po bang magiging problema po rito kapag ang tao, ang kanyang pananaw ay wala talagang mangyayari pagkatapos niyang mamatay? Ililibing na lang. At sinasabi po natin, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Rest in peace. Nasa katahimikan ka na. Kapag ganito, yung pananaw, ang unang problema, number one, no justice for the persecuted and maltreated believers. Magkakaroon ng no justice for the persecuted and maltreated believers. Alam niyo po ba, na mga early Christian, yung kanilang kamatayan ay hindi po ordinary. Si Peter, nakita niya, pinapamalagdakan niya yung ebanghelyo ni Kristo, na si Jesus Christ ay namatay, siya ay nilibing, and after 3 days he resurrected from the dead. Itinaya niya yung kanyang karangalan, itinaya niya yung kanyang buhay. Hindi lang siya, lahat ng mga apostles, pinako siya patiwarik pabaliktad. Hindi po nila tinalikuran ang kanilang nasaksihan, for they were the eyewitnesses. Si Paul ay pinugutan, si Thomas, grabe po, yung iba ay dinalatan po sila po ng buhay. Pinagpapatay po sila in an unimaginable way. Pinatay po sila, di wala silang justice. Kung wala ang tao, mamamatay lang at saka ganun. At marami pang sumunod na mga Kristiyano hanggang sa panahon po natin, mga Christians in China, mga Christians in Burma. Mabuti pa lamang tayo, maswerte po tayo, nandito po tayo sa bansa na malaya. Number 2 na rason, problema ko po ito. Kaya hindi ako maniwala na rest in peace na lang at ililibing ka na lang. No rewards for the works, sacrifices done for God and the ministry. Ay kapag ililibing ka na lang pala, bakit pa tayo naglilingkod? Di ba? Ay, punta na lang tayo sa iba. Wala naman palang reward. Walang reward sila Apostle Paul. Walang reward sila Peter. Walang reward yung lahat ng mga disciples ni Jesus Christ. Early Christians, wala silang reward. Kawawa naman sila. Hindi po ba? Number 3, no payback for the loss and harm suffered. So, hindi sila makukompensate yung mapapalitan yung hirap na kanilang dinanas. Walang langit eh. Di ba? Yung mga nawala sa kanila, yung buhay, yung mga mahal nila sa buhay, walang mangyayari doon at hindi mapapalitan yun. Sayang yung kanilang ginawa. So number 4, no soul and spirit in a man. Man is just a dust made of dirt. Eh kung ganun lang pala, walang morality. We are just a dust made of dirt. Amen? We're just a dirt. Ilibig tayo. Basta galing sa laman, yung laman, ginawa ng Diyos, wala nang soul yan eh. Makabalik sa alikabok yan. Amen? Ganun kaya yung paggawa po ng Diyos na isang alikabok lamang. So hindi totoo, magiging hindi totoo na may kaluluwa po ang tao. Amen? Kung hanggang doon sa libingan lamang po siya. Ang ibang pananaw naman, sinasabi po nila, mayroon pong reincarnation. So reincarnation is a central belief in many Asian religions, including Hinduism, Jainism, Buddhism, and Sikhism. So
So, ang daming schism. Amen? Ang daming ism. So, ito yung paniniwala po ng ibang religion. Mayroong poong reincarnation. Ano po ba yung reincarnation? Ito yung reincarnation. Ang reincarnation na nangangahulugang pagiging laman ulit ay ang paniniwala na ang kaluluwa pagkamatay ng katawan ay muling bumabalik sa lupa sa ibang katawan na maaaring sa tao, muli, sa katawan, hayop, sa halaman, o sa katawang banal. Ang pagkakatawang muli ay ayon sa tinatawag na karma. Ito ay paniniwala na kung anong ginawa mo sa nakaraang buhay ay doon nakasalalay sa kung anong katawan ka sa susunod na buhay. Ang panglabas na katawan ay mag-iiba, ngunit ang sariling kamalayan mo ay mananatili. So mananatili yung sarili mong kamalayan, alam mo kung sino ka pa rin. Ito ay paulit-ulit na pagkapanganak sa iba't ibang katawan hanggang sa ikaw ay maging dalisay. Itong paniniwalang ito ay higit na mas maraming problema para sa akin. So, problems in reincarnation. So, ano po ba yung problema ko? Tingnan nyo yung picture na yan. Tingnan nyo. Siguro hindi nyo pa naunawahan, ano? Ay, imagine mo na lang. Kapag ikaw ay nag-reincarnate sa baboy, abay, pag nasa Pilipinas ka, itong labas mo eh. Lechon ang labas mo. Pag napunta ka sa katawan ng kambing, kaldereta ang labas mo. Pumunta ka sa katawan ngayon ng vegetables, ito ngayon ang labas mo. Pinakbat pag nasa Pangasinan ka. Kuhanin nyo. Napunta ka sa baka. Sa Amerika, grabe yan, matakaw sila sa baka sa Amerika. Sa Middle East, matakaw po sila. Ito yung labas mo ngayon pag nasa Amerika ka. Maswerte ka na lamang pag napunta ka sa tao. Kaya lang may problema pa rin po yan. Nag-reincarnate ka, tapos tao pa rin. Maswerte ka, sana maswerte ka. Pero ang problema po dyan kapag ganito, yung former self mo, you are the grandfather of your mother. Yung hawak-hawak mo na baby, abay reincarnation pala ng grandfather mo. Nakuha ninyo? Ay yung mama mo, reincarnation naman ng granddaughter mo. Anong tawag mo ngayon? Di magulo na yung relationship ninyo. Kasi ang reincarnation, nandun pa rin daw po yung kaalaman. Tapos pinapasusukan ng granddaughter mo, nandun pa rin yung kaalaman. Granddaughter. Ikaw yung dati kong granddaughter Tapos anak mo na ako ngayon, nandun yung sariling kamalaya. Grabe ano? Tapos yung granddaughter naman, kapag nandun yung sarili yung kamalaya, lolo. Lolo niya yung anak niya. Kasi nandun yung sariling kamalayan. Ano pa? Reincarnation purpose is purity. Amen? Purity, maging dalisay ka. Panganak ka sa baboy, panganak ka sa vegetables, ipanganak ka, naging palaka ka, naging tuod ka, naging mosquito ka. Abay, grabe. Grabe, ano? Ang purpose daw po nun is purity. How can you be pure? Ito yung sabi ng Biblia sa Psalms 51 verse 5. Narito, ako'y inanyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. There is a nature of sin in us. Kahit magkulong ka man sa kwarto, you will not achieve purity, holiness, unless the Holy One is in you. You will never achieve holiness. So, ibig sabihin, ang ending, ang reincarnation mo ngayon, hindi matapos-tapos. Sabi nila, kaya daw po sila nag-yoga. Bakit kung nag-yoga ka ba, hindi ka na nagkakasala? Yung mismo pagmamataas sa Diyos, kasalanan na yun eh. And what is your basis of your standard?
nasa hindi. Pagmamalaki lang kasalanan na. Sasabihin mo lang na hindi ako nagkakasala. Kasalanan na yun sa Biblia. 1 John 1:8, kung sinasabi mo na hindi ka nakakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos kasi sinasabi ng salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. So how can you achieve purity even if you reincarnate from all animals? Walang chance. Ano ba? You can never be holy until we accept the Holy One in our life. Sino ba yung Holy One? John 6:68-69, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Siya yung Holy One. Unless we accept the Holy One, we can never be holy. We can never be pure. 1 Corinthians 1:30, Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. Pinalayan tayo sa kasalanan dahil sa pagkamatay niya po. Yun po yung pinaka-purpose. Siya na Diyos na nakatawang tao na hindi po nakasala. Hindi po siya nakasala. Inubod na yung kanyang buhay para mapalaya po tayo sa kasalanan. At maging pure tayo sa harapan po ng Diyos. Baka pure ka lang and holy sa paningin mo. But in the eyes of God, you are not pure and holy. Sabi nga ng Biblia, Isaiah 64:6, you are just a filthy rag in the eyes of God. All your righteousness is just a filthy rags in the eyes of God. Only God is holy. Ang Diyos lamang ang banal. Pero bakit ba sa Panginoong Jesucristo lamang dapat tayo maniwala? Bakit ba sa Kanya lang? Bakit hindi kay Buddha? Bakit hindi kay Krishna? Bakit hindi kay Muhammad? Bakit hindi kay Confucius? Bakit kay Jesus Christ lamang? Amen? Ito po yung sagot. Because only Jesus Christ can tell what's going to happen in the next life, because He is the only one who died and then resurrected from the dead. Siya lang yung nabuhay ng muli. Siya lang yung namatay, tapos napunta siya doon sa world of the dead, tapos nabuhay siya muli. Amen? Siya lamang. Ngayon, siguro, ano ba ang preba na si Jesus Christ ay nabuhay na muli? Kasi may napapanood ako, prove that Jesus Christ has risen from the dead. Sabi nung kausap niya, I cannot prove that Jesus Christ rise from the dead because He is no longer here. But there were eyewitnesses. So basahin po natin yung isinulat ng mga eyewitnesses na kung saan namatay po sila at sinasabi nila na si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Ang sabi ni Luke, He presented Himself alive to them. To them, His disciples of our Lord Jesus Christ. After His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So pagkatapos mabuhay na muli si Jesus Christ, sabi dyan, He presented Himself alive to them. Napakarami po yun. Yung kanyang mga apostles and the rest of His disciples. Ang dami po noon, mamaya babasahin po natin. And for 40 days nandito daw po siya sa lupa. At kung babasahin ninyo, marami pa siyang himala na ginawa na kung isusulat sa libro, ang sabi ng aklat, ng pinakahuling pahina ng aklat po ng John, hindi na kayang buhatin po ng mundo. Ganon karami yung himala ng kanyang ginawa. Ano pa? Sabi po rito, Acts 3:14-15, datapot inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na tao at iyong hinihi na ipinakaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At
at inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos muli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. So there were eyewitnesses. Sinasabi ni Apostle Peter, mga saksi kami. Para maging saksi ka sa korte, kailangan mo lang ng 2 or 3 witnesses. Pero ito hindi 2 or 3 witnesses. Para mapatunayan na katotohanan ang isang kwento, the court only needs 2 or 3 witnesses. Pero maraming witness po ito. At hindi lang basta witness, until their last breath, tinayuhan nila na si Jesus Christ ay nabuhay ng muli. Ano ba? First, unang Korinto 15:4-7. At siya'y inilibing, at siya'y binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Sinusulat ni Paul, buhay pa daw po sila. Tatapwan ang mga iba ay nangatulog na, ibig sabihin patay na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat po ng mga apostol. Pakita siya at mismo yung mga hindi po naniniwala sa kanya. Even his brothers and sisters in the flesh, na dati hindi naniniwala sa kanya. Dahil sinasabi nila, ang sumulat po ng aklat po ng James ay brother of Jesus. Kasi hindi sinabi doon, sinabi po kasi po ni James, from James, the servants of Jesus, servants of God. Hindi na sinabi the apostles of Jesus. Sa ginamit niyang salita ay servant. At ang conclusion ng mga Bible scholar, siya yung James na kapatid po ni Jesus Christ. At mayroon siyang kapatid na Jude. Sila po lahat po ay na-convert. Dati hindi po sila naniniwala. Naniwala po sila kasi si Jesus Christ resurrected from the dead. Ano po ba ibig sabihin? If Jesus Christ resurrected from the dead, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Lahat. At pwedeng saligan. O tatanungin ko po kayo. So itong picture na ito, yan. Oh. Imagine niyo na yung sangandaan na yan ay hindi nyo alam kung saan ang patungo sa langit. Imagine niyo hindi nyo alam kung saan ang tama. Ngayon, biglang napunta ka sa sangang daan o maraming daan. Okay, sangang daan. Ngayon, sa pinakadulo ng daan, may isang buhay na tao sa kanan, may buhay na tao sa kanan ninyo, at may patay na tao sa kaliwa ninyo. Gusto nyo ng tamang daan. Sa kanino kayo magtatanong? Sa buhay na tao, sa patay na tao? Sa buhay. Ano ka sasagutin ng patay na tao? Sa buhay na tao kayo magtatanong. At iisa lang ang nabuhay na muli. At siya lang ang may kakayahan na sabihin ang tamang daan, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? So palakpakan po natin po ang Diyos. So, punta na tayo doon sa text po natin. Nang kinento ng Panginoong Jesucristo ang araw ng mga patay o ang mangyayari po sa tao pagkatapos po niyang mamatay. So 5 lessons we can learn from the parable told by Jesus Christ about the rich man and Lazarus. So, alamin natin yung 5 reasons po na yan, 5 lessons. Number 1, ang bawat tao ay mamamatay. So, alam na po natin po ito. Lucas 16 verse 22 at nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. So parehas po silang namatay. Pero sinabi, ang mayaman po ay inilibing. Hindi na lang sinabi na yung pulubi, siyempre, inilibing din. Amen? So inilibing. Natapos ba sa paglilibing lang? Okay? Diretso po tayo. May 2 hantungan pagkatapos ng kamatayan. Lugar ng pagdurusa at lugar ng pag-aaliw. Okay?
Lucas 16, 23 to 25. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin ng mayaman ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham, malayo, at si Lazarus ay nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, hindi yung sinapupunan na po rito, figurative po yan, kahit si Jesus Christ, He is in the bosom of the Father. Ibig sabihin, siya ay close to the heart. Okay, He is beside, yung Lazarus is beside Abraham. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, sabi ng mayaman, at suguin mo si Lazarus upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. So wala palang tubig doon sa kinalalagyan po ng mayaman. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro ay sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw naman, ikaw ay nasa kahirapan. So dalawang lugar ang binanggit po ni Jesus Christ. Sa Hades na lugar ng pagdurusa, at hindi binanggit kung ano yung term na lugar ng pag-aaliw na kinalalagyan po ni Lazaro. Pero kung bibigyan ko ng term, siguro yung lugar na kinalalagyan po ni Lazarus ay paradise. Paradise sa kinuha yung isang magnanakaw na napako, dalawang magnanakaw na pako beside Jesus Christ. Ang sabi nung isa, nagsisisa sa kanyang kasalanan, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa karayan mo. Sabi ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. So pagkatapos namatay po ng magnanakaw na yon, he could be in paradise right now. So there is a Hades and there is a paradise. Hades ay lugar po ng pagdurusa before going to the final destination, which is hell. Amen? And yung paradise is pag-aaliw before going to the final destination, which is in heaven. Amen. Saan natin gustong pumunta? Ay, siyempre, sa heaven tayo. Amen. Lahat naman ng tao kapag tinanong mo, ay talagang sa heaven pupunta. Pero kapag may sinabi na ng Diyos, ayaw naman. Katulad ng mayaman, mamaya alamin natin, bakit ba nakapunta yung mayaman doon sa lugar ng pagdurusa? Number 3, anong lesson mapupulot po natin? Walang lipat bahay sa huling hantungan. Wala pong lipat bahay. Lucas 16:26. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa iyo ay hindi maaari, at gayon din walang makakatawid mula dyan hanggang sa amin. Ibig sabihin, there is a big separation between God's presence and the man who died without following the instructions of God or without receiving the Holy One. There is a big separation. Ang bangin po dyan ay separation. Ang meaning po ng death actually sa Biblia is separation from God. Kapag separated ka na, kahit na anong sigaw mo, hindi ka na mapapakinggan ng Diyos because you are eternally separated. So final destination. Balikan natin yung binasa po natin. Hindi ba nakikiusap yung mayaman? Sabi ng mayaman, hindi pwede ba papuntahin mo si Lazarus? Kasi nagdurusa ako sa lugar na ito. Isausaw na yung kanyang daliri sa tubig para palamigin ang kanyang dila. Sabi ni Juan, hindi pwede. Kasi hindi makakapunta dyan yung mga narito. Final destination. Ang chance ay nilagay po sa atin po dito po sa lupa. Amen? Dito po yung chance para pumili po tayo kung ano yung gusto po natin. Hindi pakikialaman ng Diyos po yan. We are the master and in control of our life. Hindi ka kwekwelyuhan, hindi ka babongguhin para sumunod lang sa Kanya kasi hindi mo masisiyahan po ang Diyos. Gawin mo kung lahat ng gusto
kayo sa langit. Kaya lang hindi yun eh. So dito po yung pagkakataon. Dalawa lang bagay po yan. Susunod ka sa Diyos o hindi ka susunod sa Diyos. Amen? So wala pong lipat, bahay. Hebrews 9:27, at kung paano tinagda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagbubuko. So itong verse lang po na ito, yung reincarnation ay pinasinungalingan na po ng Biblia kasi minsan lamang mamatay po ang isang tao. Minsan. Hindi dalawa kang beses mamamatay. Amen? Minsan lamang. Minsan lamang i-give up yung spirit, yung espiritu na galing po sa Diyos at haharap po yung kaluluwa at huhusgahan po yung kaluluwa ayon sa napag-aralan po natin po ng nakaraan. Ano pa? Maniwala sa mga kasulatan at huwag patigasin ang ating puso. Ano ba ang kaso ng mayaman? Bakit napunta sa Hades na lugar ng pagdurusa? So basahin natin. Lucas 16:27-31. At sinabi niya, ipinamamanghi ko nga sa iyo, Ama, nasubuhin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dagong ito ng pagdurusa. 29. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga sisisi. 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin nila mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen? So grabing unbelief, ano? Grabe! Tapos andun na yung isinulat ni Moises at sa mga propeta. Anong kaso ng mayaman po na ito? Hindi niya pinakinggan ang boses na isinulat ni Moises at ng mga propeta. Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Kung napapakinggan niya, ngunit hindi niya binibigyan ng importansya. Hindi niya pinapasok sa kanyang puso at kanyang isinabuhay. Kaya napunta yung mayaman po doon. Hindi napunta yung mayaman doon dahil mayaman siya. Ang daming mahihirap, ayaw makinig sa sinulat ni Moises at ng mga propeta. So ang kaso ay pakikinig sa sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pag sinabing pakikinig, hindi lang pinapakinggan. Ang pakikinig po sa Biblia, nakikinig ka. You are heeding to the voice of the Lord. Sumusunod ka, nag-o-obey ka. Yun po yung pakikinig. Amen? Pero ano ba yung isinulat ni Moises at ng mga propeta? Ano ba yung isinulat ni Moises na dapat natin paniwalaan? John 5:39, sabi ni Jesucristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Yung isinulat nila, ang tawag po doon, mga kasulatan. Yung po yung Biblia. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang na nagpapatuto tungkol sa akin. So sabi ni Jesus Christ, ang mga kasulatan ay nagpapatuto patungkol sa Kanya. Na kapag binasa mo ang kasulatan, you will find out that there is no salvation apart from our Lord Jesus Christ. Na isinulat ni Moses, noon pa lamang ini-introduce na yung Messiah. Ini-introduce na yung tagapagligtas. Ihinula ni Isaiah na isang propeta ang kapanganakan ng magliligtas ng sanlibutan. Ihinula ni Micah 5:2, but out of you, Bethlehem Ephratah, will come forth from the tribe of Judah, whose going forth is from everlasting. Galing siya sa everlasting. At siya yung magiging tagapagligtas ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mong maligtas,
pakinggan mo ang boses ng mga propeta mula sa kasulatan. Kasi pinapakilala po nila si Jesus Christ at ang kanyang kaligtasan. Amen? At conclusion na po tayo. Conclusion. Mas mabuti nang maniwala sa salita ni Jesucristo kaysa hindi. Kung maniniwala tayo, walang mawawala sa atin. Bagkus tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi naman tayo maniniwala, napakalaki ang mawawala sa atin dahil ito'y kaligtasan ng ating kaluluwa sa magpasawalang hanggan. At kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi iningatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sanalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling hanggan.